Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ito nga mga kababayan, Abalos Lacson Torre nananaginip ng gising, nangangampanya na yan, sure win na. Yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay kapapasok na balita. Yan mga kababayan, nasa description po ang full video link ng video ito. Pero bago po natin simulan, pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, bigyan muna natin ng komento itong bagong post ni Attorney Harry Roque. Doon po sa mga talagang bumabatikos, no? Lalo na dyan sa Kongreso, patungkol po dito sa 125 million na confidential fund ni BP Sara. Aba mga kababayan, wala po ito sa kalingkingan ng gastos ni House Speaker Romualdez at President Bongbong Marcos Jr. Na gumastos ng 1.2 billion in just one day, 2024 ayuda for Dabaweños mga kababayan. Bukod dyan sa 1.2 billion ay may yung ano rin, yung flood control projects mga kababayan na 1.4 billion a day. Di ba? Wala rin bumabatikos dyan sa mga kongresista natin or maging dito sa Senado, di ba? Anong masasabi niyo dyan? Ito ay isang simple comparison ng paggasta ng pondo ng ating gobyerno mga kababayan. 125 million in just 11 days sabi nila, no? Okay. At dito naman po sa kabila 1.2 billion in just one day. 11 days versus one day. Okay? 125 million versus 1.2 billion. Nako. Yan. Sampal po ito doon sa mga bumabatikos kay BP Sara. Na si BP Sara lang naman ang kinakaya-kaya nila, pero dito napakalaking kwarta nito pero walang nagsasalita sa inyo. Ayan mga kababayan, na naman po ang inyong opinion dyan, i-comment na lang po sa baba. At eto pa, napakasimpleng ano nito, no? Napakasimpleng photo. Yan. Dito sa kabila, kinarton, di ba? Cartonize. Si Alice Go kasama itong dalawang ano na ito, no? Ano po ba ang dating nito sa inyong picture na ito, itong photo na ito? Para sa akin po mga kababayan, may injustice na nangyayari. Kasi kapag ikaw ay, for example, si Alice Go, kung ang personality mo ay kagaya ni Alice Go, selfie, no? Selfie, ang sabi nga po ni President Bongbong Marcos Jr., we are the selfie capital of the world. Yan mga kababayan. So okay lang po na mag-selfie-selfie pa. Pero pag ikaw naman po ay mga katulad lang natin, no? Ayan, eto. Katulad natin, mga simpleng tao lang, mga kababayan, abay gulpe at hindi selfie ang ibibigay sa'yo. Gulpe mga kababayan. Yan po ang pinararating sa atin, no, ng photong ito, di ba? There is injustice in our system mga karibin natin. At alam naman po natin na mayroon talaga, di ba? Pag mayaman ka, pag ma-impluwensya ka at nagagamit ka, nagagamit ka, mayroon talagang special treatment. Susunduin ka pa dyan, di ba? At pa selfie-selfie pa. Which is, sabi ng ibang mga mambabatas natin, it is so very unprofessional para dito po sa ating mga empleyado ng gobyerno, no, at mga sekretary. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama po ba? Pag ikaw ay mayaman, selfie. Pag ikaw naman po ay mahirap, gulpi ang abot, hindi selfie. Nako po. So ito na mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po.
Secretary Benhur Abalos na kailangang imbestigahan ng DILG ang mga ulat na ang mga membro di umano ng Kingdom of Jesus Christ ay nagsagawa ng fresking sa ilang mga babaeng pulis bago nila pinayagang makapasok sa compound sa Davao City upang hanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang ating aalamin sa videong ito, kaya kung bago pa lang kayo sa YouTube channel natin na Balitang Bayan, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at i-share ang ating video. Mali na i-freeze nila ang ating mga pulis, ani ni Abalos nitong Sabado. Kailangan kong imbestigahan ito, ang mga pangyayari ng fresking na ito. Sinabi ni PNP Davao Region Director Brigadier General Nicolas Turit III na ang mga babaeng pulis na walang armas ay isinasailalim sa body search ng mga membro ng KOJC. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights na pinamumunuan ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Davao City noong Biyernes, sinabi ni Ture na pinapayagan nila ito matapos ang negosasyon ng mga abogado ng KOJC noong unang araw ng paghanap kay Kibuloy at 5 pang iba noong August 24. Ang founder ng KOJC at ang kanyang mga kasama ay wanted dahil sa qualified human trafficking at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang nakabinbing warrant din ni Kibuloy mula sa Federal Bureau Investigation dahil sa mga kasong pandaraya at sex trafficking ng mga batang babae at kababaihang may edad 12 hanggang 25 upang magtrabaho bilang mga personal, assistant o pastorals na di umano'y inuutusan na makipagtalik sa kanya. Sa negosasyon, hindi pinayagan ng mga abogado na agad makapasok ang mga PNP personnel. Pumayag na lang sila sa ilang partikular na kondisyon. 10 babaeng personnel at sila ay kailangan ma-fresh, sabi ni Ture sa komite habang ipinapakita ang isang video ng mga membro ng KOJC na nagsasagawa ng frisking sa mga pulis. Tiniis namin ang ganoong uri ng kahihiyan dahil makikipag-away lamang kami sa... So yan mga kababayan, mukhang lumalabas pa dito ay nagpapaawa itong si Tore ha. Sa kanyang mga pahayag siyempre babalik na naman po nila yung mga pangyayari dito mga kababayan. Sila po ang dapat kaawaan ng komite at hindi po yung mga membro ng KOJC mga kababayan. Nagigets na po natin no, kung ano po talaga yung daloy ng script ni Tore. Ha? Kahit nga po dito sa pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy no, ay sinasabi rin ng kampo ni Abalos at Tore na sumuko ay na-aresto nila no. At sa PNP mga kababayan at hindi po doon sa ISAP. Talagang dito pa lang nagkakaalaman na mga kababayan kung sino po ang nagsasabi ng totoo at hindi. Ako talaga. Kanila kung hindi kami susunod, dagdag niya. Ipinapakita rin ni Ture ang isang video kung paano nila hinahulughog ang mga silid sa loob ng compound ng College of Ministry Building kung saan ang mga babaeng opisyal ay hindi nagawang gawin ng maayos ang kanilang trabaho dahil sa pagdagsa ng mga membro ng KOJC na pumigil at nagbabawal sa kanila na buksan ang ilang mga silid. Sabi ni KOJC Legal Counsel Estralito Turion na ang mga video na ipinakita ni Ture ay kuha sa ikasiyam na araw ng paghahanap. So ito mga kababayan, may nag-comment po kasi no, doon sa paghahalugog doon sa kababaihan. I mean sa kwarto ng kababaihan. Sabi nga po dito mga kababayan, sa isang nag-comment kung itong religious group or itong relihiyon or ito tawag dito natin sa kay Pastor Apollo Kibuloy dito sa KOJC no ay nagkataon na mosque
simbahan ng mga Muslim. Talagang dadanak ang dugo, mga kababayan, dahil hindi po papayag, no? Yung mga Muslim na ganun-ganunin lang yung mga kwarto ng ng mga kababaihan. Ha? Kaya tama po, tama po. Ang po dito is respeto, 'di ba? Respeto sa kababaihan. O anong masasabi niyo diyan, mga kababayan? Kasi sa bagay iba rin yung kultura ng mga Muslim, di ba? Pero maging ganun pa man, mga kababayan, no? Dapat sumusunod pa rin po, sa batas, no? At dapat ito ay makatao, hindi lang hindi lang pagsunod sa batas, kundi dapat pagsunod na makatao. Kasi hindi naman yan mga hayop eh. Matagal na silang nagsasagawa ng paghahanap sa lugar na iyon, Your Honor. Hindi ko alam kung bakit paborito nila ang lugar na iyon, ang Bible School, mula pa noong day 1. Ilang beses na itong nahalughog, sabi ni Torre. Sabi ni Abalos na hindi titigil ang mga pulis hanggat hindi nahuhuli si Kibuloy. Ayon sa aming inter-report, si Kibuloy ay nasa compound pa rin. May magandang development kami ngayon pero hindi ko pwedeng ibunyag ang mga detalye, sabi niya. Talagang hindi kami titigil hanggat hindi namin matagpuan si Kibuloy dahil iyon ang nakasaad sa warrant of arrest. Gagawin namin iyon at hahanapin namin siya kahit saan siya magtago, dagdag ni Abalos. Samantala, naniniwala si dating Senator Ping Lacson na dapat maihalal bilang senador si Department of the Interior and Local Government si Secretary Benhur Abalos. Sa isang Facebook post nitong Biyernes, September 7, sinabi ni Lacson na isang mabuti at disenteng tao si Abalos. Kahit sana raw ay manalo ito bilang senador. DILG Secretary Abalos is good, decent person. I hope he wins a Senate seat, sabi ni Lacson sa kanyang post. Hence, Delikado rin pala ito si Senator Lacson, mga kababayan, kung ihahalal, no? Kasi kamping-kampi dito kaya kaya DILG Secretary Abalos. We're in, mga kababayan, no? Konsentidor naman talaga. At ubod po ng sinungaling. Iba-iba po yung kanilang mga statement, no? Like for example ni PBBM, Abalos, and Torre. Saan po ang disente dyan, Senator Lacson? Nung una pa naman, gusto na kitang iboto. Gusto na sana kitang... sa bagay, mga kababayan, kayo po kung anong take nyo dito kay Senator Lacson. Kasi tatakbo na itong senador yata eh. May kasabihan na po kasi ngayon ang mga DDS eh. Kapag ikaw ay kumampi sa administrasyon or sa Marcos, diretso inodoro na. Di ba? Yan po yung kasabihan natin ngayon eh. So, paano ito si Senator Lacson ay si former Senator Lacson? Alams na. Buti na lang at nagpakita ka ng totoo mong kulay ngayon pa lang, mas maaga, mas maganda, di ba? I am sharing this unsolicited advice which I also got from a learned politician. In politics, don't say or do anything that you need to explain later to address massive criticism. Dagdag pa niya. Habang isinusulat ito, hindi pa opisyal na idiniklara ni Abalos ang kanyang pagtakbo bilang senator sa 2025 national election. Samantala, sa naturang post na inilakip din ni Lacson ang larawan ni Abalos kasama si dismissed Bambang Tarlac Mayor Alice Guo na magtungo kasama si PNP Chief Romel Marbel sa Indonesia para sa turnover sa pagbabalik sa bansa ng nasabing alkalde. Usap-usapan ngayon si Abalos matapos mag-viral ang nakangiting larawan niya kasama si Guo at si Marbel kung saan binibigyan umano sila ng special treatment ang pugante. Samantala, itinanggi ni Abalos na may special treatment sila kay Guo at ipinaliwanag din niya ang viral na larawan. Naharap si Guo sa contempt order at ilang mga kaso sa Pilipinas bago siya tumakas ng bansa at nagtungo sa Malaysia, Singapore at pagkahuli na nga nito sa Indonesia. Matapos ang ilang linggong pagtatago, naaresto siya ng mga otoridad sa Indonesia noong Miyerkules, September 4. Secretary Abalos, sa totoo lang po,
Ito, to the rescue naman, no? To the rescue naman po ang ating Senator Lacson, no? Sa pagsasabi po na sana manalo si ano kasi nasa sentro lang siya ng kontrobersiya. Pero sana manalo siya dahil magaling naman yung mama. Alam po ninyo, Senator Lacson, no? Bago nyo po problemahin sana etong si Abalos, problemahin nyo po sana kung iboboto po ba namin muna kayo. Senator Lacson, kasi ang dami nyo po, ito po mag-real talkan po tayo rito. Hindi nyo na po pwedeng ikatwiran to na wala kayong magagawa kasi kinuha kayo sa slate, di ba? Yun yung question Bago nyo ikampanya si Abalos, bago nyo ikampanya si Abalos, siguraduhin nyo muna, Senator Lacson, na iboboto talaga rin kayo. Senator Lacson, o dating Senador Lacson, bago nyo po ikampanya yung tao, ikampanya nyo muna sarili nyo. Huwag nyo po ipagpalagay na kayo po ay sigurado na dahil pasok kayo sa mga top 10. So yan mga kabayan, tama po dito yung sinasabi ni Sir Badong Aratiles, di ba? Bago yung iba, unahin mo muna sarili mo. Pero mga kabayan, naiintindihan ko rin, no? Kung bakit ganito po yung statement ni Senator Ping Lacson, no? Kasi alam niya pong medyo magti-trending no? Medyo magti-trending po itong si Abalos dahil nga po sa mga ginagawa nila kaya Kibuloy at saka kaya Alice Go, diba? Kailangan talaga nilang idikit yung mga pangalan nila doon sa mga diba? Sa mga hindi gaano pinag-uusapan, kailangan mapag-usapan rin sila bago po ang eleksyon. Kaya idinidikit po nila yung kanilang mga pangalan doon po sa mga pinag-uusapang mga personalidad. Diba? Naiintindihan po natin yan mga kababayan. Kaso nga lang, kung ganyan ang comment ni dating Senator Ping Lacson, ay baka sabay na sila ni Abalos, di ba? Sabay na po silang ni Abalos. Well, anyway mga kababayan, ano man po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment na po sa baba para at least alam po ng ating mga ka-review, no? At mga kababayan, ang inyong opinion patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.